Assalamualaikum. Sa totoo lang, ako'y nalulungkot. And sa totoo lang, yung mga ibang inisitahan, nung makita nila na maraming kapulisan, sila daw po ay umatras. At natatakot. Kasi yung iba ay hindi na alam na yung mga nandito na kapulisan ay ginagampanan lang ang kanilang trabaho bilang isang pulis. So para sa akin, matatawag natin na fair naman yung kanilang treatment sa atin. So tayo ay magpapasalamat pa rin dahil andyan sila para bantayan ang ating kaligtasan. Hindi naman sila nandito para tayo ay gawa ng masama. Sila ay nandito para tugunan ang kanilang trabaho bilang isang pulis, bilang isang gusto tayong protektahan, tayong mga Pilipino. So, ako po ay isang Muslim, ang tribo ko ay Maranao. Kaya po ako nandito ay dahil gusto ko lang pong ipaalam na mula nang maupo si Tatay Digong ay bumaba ang krimen sa park, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kasalukuyan po, marami na pong nai-oppose silang pong post kundi balita na ultimong mga kababaihan ay pinapatay na po ng mga masasamang damo sa ating bayan. Ngayon po, tayo po ay nagtipon-tipon dito kahit na konti lang tayo ang dumating dahil medyo yung iba ay ang dahilan nila natatakot. Pero tayo naman, kaya tayo nandito ay para iparating natin ang ating full support kay BP Inday Sara dahil sa ginagawang pag-iibig. Kahit na wala naman talagang katotohanan, alam naman natin na ang confidential fund ay ginagamit upang protektahan ang mga kabataan, upang protektahan ang inyong mga pamilya, nang sa ganon hindi mapunta sa maling direksyon. Kaya tayo po nagtipon-tipon dito. Ngayon, sa lahat po ng mga nanonood sa ating mga mahal na vloggers, sana po makiisa kayo, maglabas kayo ng inyong hinaing problema sa kinakaharap ng ating pamahalaan. Unang-una na dyan, yung kaligtasan ng mga kabataan ngayon na halos araw-araw ay naipapalabas na balita sa social media. Yung mga kabataan ay hinahamon ng gustong bumuha sa kanila. Wala na po tayong kaligtasan. Kaya kung kayo po ay may mga karanasan sa kasalukuyan, pwede po kayong pumunta rito nang sa ganon maiparating nyo ang inyong hinaing sa ating kasalukuyang namumuno. Dahil minsan, hinahanap ko rin yung pamumuno ng Department of Interior and Local Government. Dahil po mukhang napabayaan na ang ating bansa. Nakakalungkot na po dahil hindi na po katulad ng dati. Ngayon, sinasabi naman ng mga iba na sabihin na natin na anti-Duterte. Sabi nila, ang war on drugs ay hindi nakakatulong. Pero, bakit ang ibang mga pamilya ay hinahanap si Tatay Digong at sinasabi, Tatay Digong, bumalik ka na dahil andito na naman ang droga. So, kaya po tayo nandito. Ako, kahit na minsan, nagugutuman tayo, na naugulanan tayo, pero pumupunta pa rin tayo nang sa ganon, yung hindi kaya ng iba na magpalabas ng kanilang hinaing, eh tayo na lang ang magparating. So, sa ngayon po,
Ang dami po problema na kinakaharap ng ating bayan. Kaya lang ang nakakalungkot, yung iba mas inuuna pa nila yung pagtuunan ng pansin ang mga Duterte. Ang mga Duterte po, kung talagang gusto nila ng nakawan, di sana hindi na sila nag-implement ng war on drugs. Hindi na rin sila nangingialam sa bawat problema ng ating bansa. Gayahin na lang nila si Bongbong Marcos na puro na lang withdraw na lang. Kumbaga, sa kanila na lang yung pangsariling kapakanan lang. Ang Duterte po ay tumatayo para po sa kapakanan ng bawat Pilipino. Yun lang po ang the best na dapat na maramdaman natin. Kasi kung tayo ay mananahimik na lang, baka sakaling wala ng laman ang Department of Budget and Management. Dahil po, recently nabasa po natin na mayroon na naman pong labas na nagkakahalaga ng trilyon. Paano na po tayo? Ngayon, ang ginagawa ni BBM, nananawagan po siya na ang mga tax daw ay yung mga taxpayer ay magbayad na. Malamang, dahil wala na pong punto, dahil inubos na dito sa mga congressmen, para lang pumirma, maawa naman po tayo sa ating bansa. Huwag naman po tayo puro pangsariling kapakanan. Minuto po tayo ng mga mamamayan, ng inyong mga constituent, para po kayo ang magrepresenta sa inyong lugar, sa inyong probinsya. Hindi para kamkamin ang budget, ang pera ng kaban ng bayan. Kawawa po tayo, mga taong bayan, kung tayo ay mananahimik lang sa tabi at magkangaw-ngaw na lang sa social media. Ito po ay hindi panawagan na para tayo ay maghasik ng dagim. Hindi naman po. Ang sa atin lang, nang sa ganon, yung gusto nating iparating, ay masabi natin dito sa entablado. At maramdaman ng mga makasarili na mga politiko na matigil na itong pinaplano nila na impeachment. Kawawa na po ang bawat Pilipino kung puro na lang impeachment. Si Bongbong Marcos, ang laki po ng budget ng confidential fund. Ang laki po ng confidential fund ng bawat mga congressmen, bawat mga gobernador. Pero anong ginagawa nila? Kunting mali lang, sasabihin, i-disbar. Paano na? Kung tayo lang ay walang kakayahan, wala ka rin karapatan na para ilabas yung gusto mong iparating, di wala na. Kawawa na ang ating bayan. Kawawa na ang mga generation. Yung paparating na mga kabataan na siya ang ating darating na mamuno sa ating bansa. Nakikiusap po ako sa mga bawat congressmen. Maawa kayo sa ating bayan. Huwag puro pera-pera na lang. Ang pera mauubos. Pero yung kredibilidad ng isang namumuno, habang buhay po yan, dala-dala nyo yan. Kahit hindi na kayo mamigay, hindi na kayo magbayad ng mga botante, bubutohin kayo niyan dahil sa inyong ginagampan ng trabaho na maayos. Sa mga congressman, nakasalukuyan na inuusig ang ating pangalawang Pangulo ng Pilipinas, mag-isip-isip po tayo. Maawa po tayo sa taong gumagawa ng paraan para mapabuti ang ating buhay sa inang bayan sa Pilipinas. May kasabihan, si BP Inday Sara, mahalin natin ang Pilipinas. So, nakikiusap po ako sa mga kasalukuyan na panaidakdak. Gusto ko lang pong banggitin si Congresswoman Luis Tro.
na puro na lang siyang Duterte, Duterte. Eh paano naman po ang inyong asawa na kasalukuyan ng pandemya ay meron siyang issue sa rape, pero mismo sa bibig mo nanggaling na ikaw mismo ang nagpahayag na ang asawa nyo ay tinago nyo sa batas. Tama ba yan? Pero pag ang Duterte, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw, pero ang asawa nyo, andyan, kumakandidato, nangangampanya ng libre na may kaso. Paano naman ang mga Duterte supporters na puro na lang pinag-iinitan? Paano na ang freedom of speech sa ating kalayaan? Wala na ba tayong karapatan na para tapos kapag ang nagrally ay ang mga kakampi ni Bongbong Marcos, hinahayaan na lang kung saan-saan sila pwede, okay lang.